Hi guys! I hope you all are having a good morning, afternoon, and evening for today's video kasi we're doing our episode 0 of our mini-series Take a Pic in the Life of the Development Communication Students. Bago tayo tumungo sa first episode ng series na ito, kilalanin muna natin ang crew na nagtatrabaho behind this production na handang maghatid ng balita sa inyo umulan man o umaraw. Sisimulan natin ang pagpapakilala sa aming crew sa nagbibigay buhay ng aming mga videos. Let's give it up for our film editor, Riley Cachola. Yay! Paalam muna natin sa audience ang iyong name, age, ganon. Sige, hello. Ako po si Riley Calel, Daniel R. Cachola, 18 years old. Kaka-18 lang. Galing saan? Galing saan? Galing po ako sa Cavite City. Malayo pa po dito, pero mas malayo pa po sila. Okay, so since ang episode natin ngayon is getting to know the authors or yung mga crew behind this production, I wanna know kung ano yung field of interest mo. Kung eto ba talaga yung film editing or meron pang ibang field of interest besides sa field ng DevCom. Field ng DevCom. Ang field of interest ko talaga is Com Arts. Kasi nung una, medyo nag-ano pa ako sa STEM. Pero ayun, parang nagkaroon ako ng passion sa pag-edit sa digital art, graphic design, ganun. Hindi naman ako magaling. Masaya lang sa akin na nagagawa ko siya. Yun lang. Sa tingin mo saan nag-sprout yung passion na yun? Like saan siya nagsimula? Parang ever since bata ka interested ka na? Or like dahil lang sa mga schoolworks, gano'n, nagkaroon ka ng interest? Nakakahiya ka mo kasi dati, trinay ko gumawa ng YouTube channel. Hindi ko alam yun Hindi ko alam yun. Walang may alam nun dito. May YouTube channel ako, di nyo alam. Open pa rin siya hanggang ngayon? Open pa rin hanggang ngayon. Okay. Pero, pwede malaman ka ng pangalan? Hindi. Pero parang nung nagsimula ako ng YouTube channel ko, parang gumagawa lang ako ng mga kung ano-anong gusto ko. Tapos doon ako natuto mag-edit, doon ako natuto mag-graphic design. Ano yung main din na like yung scope ng mga ginagawa mo or pinapublish mo na videos? Noong una, mga low editing, mga let's play lang. Mga ginagawa ng mga bata dati. Kailan nag-start yun? Grade 6 ako, 2016. Tapos hanggang ngayon Hanggang ngayon buhay pa rin. Active pa. Kailangan nating malaman kung ano yung pangalan ng YouTube channel na yun. Para makapag-subscribe tayo. Para makita natin yung mga artworks ng ating video editor. Diba? Nag-edit lang ako, Ay, sige. Move on tayo second question. Sa tingin mo, ano yung mga skills na meron ka bilang isang video editor? Skills, siguro, una-una, perseverance siya. Perseverance. Kasi, yun nga, parang sa video editing talaga, kailangan Nangangapa ka lang sa una no? Lalo na kung hindi ka talaga expert, amateur ka lang. Ka lang talaga, ina-explore mo pa kung paano magawin yung style na yun. Tapos parang as a DevCom student right now, ano yung skills ko? Bukod sa editing? Bukod sa editing naman, ang mga skills ko talaga is, di naman sa masipag ako, pero pag malapit na yung deadline, Crammer pala to grabe yung pagka-cram. Pag malapit na yung deadline, parang may nagigising sa akin. Tapos parang ang bilis ko na gawin lahat ng kailangan. Adrenaline rush ba? Adrenaline rush. Ganun. Crammer naman pala, Diz. Tapos, Tigilig. I-edit ko yan. Editing kakat mo. As a DevCom student or as a video editor, ano yung mga aspirations mo? Goals, dreams? Aspirations? Siguro yung kaisa-isang aspiration ko ay lahat na, hindi na as a video editor or as a DevCom student lang or like in general, is parang yung skills ko mahone sa lahat ng parang aspects. Pag like after ng college, Career ba? Sa professional career, magsa-stand out ako or at least maging regular person din. Hindi yung maging pabuhat lang. So, bali, gusto mo talaga ng communication course, no? Yun talaga yung gusto ko. Wala nang other, For now, pero may chance na mag-change. may chance na mag-change, pero sana hindi. Kasi gusto ko talaga itong Ay, siguro, mag-leave tayo ng one last
advice for our audience? May advice. Oo, may advice. May Kailangan may advice. advice. May advice. Oo. Kasama Advice yan. saan? Siguro kung ano yung sinabi sa akin ng tatay ko kanina sa buhay. Kailangan palagi kang curious. Kasi pag hindi ka curious sa buhay mo, mamatay kang walang ginawa, wala kang alam. Yan. And that is our first crew. Riley Cachola ang ating video editor. Edit up. At ngayon naman, iimbitahan natin ang ating man behind the camera na si... Yuan de Guzman. Ayan, so pakilala ka, age, ganon, tas full name, tapos taga saan, yun lang. Ako si Yuan de Guzman. I am 18 years old and I am from Balanga, Bataan. So like 6 hours yun, papuntang LB. Dahil katulad nga ng ginawa namin kanina sa ating video editor, kikilalanin natin si Yuan de Guzman as our cameraman. Ayan, so Yuan, ano-ano ang iyong mga field of interest? Siguro probably mga nasa research research tsaka innovations, yon. Research like research papers na nag-aano talaga ng mga At like saka experiments, hypothesis, ganon. Yes sir. So parang outside talaga siya ng field ng DevCom. Well, mukha siyang outside pero since nasa developmental field tayo ng course natin, so medyo related din siya. Anong type ng research? Like parang scientific or like social sciences or any type, any kind ba? Siguro mas scientific, like producing products kami dati for the communities, gano'n. STEM student? Okay, STEM student. STEM student din ako eh. Okay. Ngayon naman, ano-ano ang iyong skills? Maybe as a cameraman or as a DevCom student or just as a student? More on photography ako, pero wala akong materials though. Pero like, hobby ko lang mag-take ng pictures tsaka videos for memories, ganyan. Tsaka siguro, mga publicity din dati. Nag-volunteer ako sa church community for publicity materials. PubMat. Yes, Okay. yes. Ayun lang, like in terms dun sa pagtitake ng photos, kasi gusto mo lang talaga makadami ng memories or Para lang mag-store ng memories, yun. so there's no like kasi passion mo yung pagtitake ng photo, hindi siya ganun. Actually, ganun siguro, pero yun, at some point. So ngayon naman, move on tayo sa iyong aspirations, goals, or dreams, as a student or as a man. Siguro ngayon, nagbago na yung isip ko para nasa community researcher na yung gusto kong field dati kasi mga nasa medicine field. Pero ngayon, ayun, community researcher, mga developmental NGO or government yung gusto kong career after this 4-year course. Nung dati ba, ano yung mga gusto mo? Actually, nasa medicine field eh. Dati, mga nasa medtech. So mga talaga like STEM-related course, STEM-related jobs or careers. Okay, so as a student or as a DevCom student, ano yung pwede mong fresh pa lang tayo, pero maybe meron ka nang pwedeng may advice sa kapwa freshie or sa mga graduating high school students ngayon. Siguro yung mga dapat na gagawin mo is hindi mo lang dapat siya gagawin sa sarili mo, kasi pag ginawa mo siya para lang sa sarili mo, para madali ka mag-give up kasi sarili mo lang iniisip mo. Pero kung gagawin mo siya for other people, like for example your family and for your community, for your country, hindi ka basta-basta mag-give up kasi nandun yung passion and love mo for your work. Ayan, sagot talaga ng isang DevCom student, ang sagot ni Yuan. And ayan, nakilala natin ngayon ang ating cameraman at ang ating video editor. Susunod naman nating makikilala ay ang ating script writer. Ngayon naman ay kilalanin natin ang utak sa aming mga salita na si... Ako si Nick, age 19, from Los Baños, Laguna. Nandito lang ako, guys. Okay, at dahil kailangan niya natin kilalanin ang ating mga crew behind this production, tatanungin din natin si Nick kung ano yung mga tinanong ko sa nauna naming dalawang crew. So Nick, ano ba ang iyong mga field of interest? Pwedeng other than DevCom.
Well, mostly writing, kaya nga ako yung scriptwriter. Mahilig ako magsulat. I like art. I like to paint. And mahilig po ako sa mga board games and anime and stuff like that lang naman. Yung mga medyo nerdy in today's culture. Yung mga, So, yung mga sinusulat mo ba is like fictional or any type of article? mostly professional kasi galing ako STEM from high school. So Pero- mga research. Yeah, pero like critical papers then on like works of fiction. I don't actually write fiction, but I write about it. Like parang mga review? Not Something like that. necessarily review. Like I will take one aspect and like say what I have to say about it. Hindi naman ako yung critical, para like I like to dissect certain Okay. works of art. Parang ganun. Yeah, as a student, ano-ano yung mga skills na meron ka na pwede mong ma-share sa amin? Well, yun nga, I'm pretty good at writing, I would say. I like to learn kasi like yun nga, nagpapakonsult ako sa mga teachers if need be. And ano pang skills? I'm also quite good at yung mga art projects outside of like DevCom. And, Like crafts? Yeah, crafts. Pero I also like science experiments. Like yung pag-dissect ng frog, yun yung mga isa kong favorite projects na grade 8 kami. Yeah. Okay. Tapos, ngayong fresh ka, as a freshman student, ano yung iyong mga aspirations, goals, or dreams? Yun nga, to aspire ako in college kasi na high school medyo patumbling-tumbling yung grades ko. Some are good, some are bad. Pero right, I want to be consistent, pero hindi naman yun sobrang like overachiever to the point na mapaburn out ako. Pero achieve enough to make myself proud of who I am. Ano bang subject yung like, sa tingin mo, forte mo na subject? I would say DevCom 10 kasi mostly writing siya, pero it doesn't actually involve journalism kasi yun ay medyo bago pa lang sa akin. So wala kang background In about journalism, journalism? definitely not. I would say arts 1 kasi yun nga, arts and crafts siya and writing. And I guess nowadays kasi parang recently ko lang natutunan, medyo okay pala ako sa econ ni Dev. Gawa ng professor na, kapagaling siya magturo eh. Okay, so ngayon, ulitin ko lang ulit, as a student or as someone na, pwede rin na as someone na nakapasa sa UP or sa DevCom student, ano yung pwede mong mai-advise sa mga incoming college students or yung mga naguguluhan pa sa career na i-take nila, something like that? Definitely to enjoy the journey mo na. And like, here's the thing. Pag hindi nyo nagustuhan yung like course nyo or yung subject nyo, no shame in dropping it. Kasi like, yun nga, college is a time to find out what you really want to do in life. So, pag may nahanap kayo nagustuhan nyo or na-interest kayo, go for it talaga. Lalo na in UP kasi in UP you were trained for the profession you actually want to have and go on a training program dito. I advise you guys to really just enjoy the journey and from there on, mag-improvise na lang kayo but be smart about it. Huwag naman pa palit-palit every time. Okay, and that's it. Thank you, Nick, for sharing your experience with us, your skills, and your aspirations. So ngayon, we are down to our one last crew para sa ating pagpapakilala, para sa ating episode 0 ng ating mini-series na Take a Peek into the Life of the Development Communication Students. Hey guys, we are down for our last crew for this Balitang 50-50 production. Ang pinaka backbone ng buong crew na ito, si Direk, si writer, si kalahati sa editor, sino pa ba kundi si may delay. Yan, si Lay, yung nag-interview. Yay! Yay! Sige, magpakilala ka na. So yun, my name is Erin Lay Bacayon, but you can call me Lay. I am 18 years old and I am from Bulacan, which is 6 hours from here. Saan sa Bulacan? San Jose del Monte, Bulacan. Wow. So kanina, tinanong mo kami kung anong skills meron kami na magagamit namin for this course. Ngayon, tatanungin ka namin, anong skill yung wala ka pa na gusto mong ma-achieve for this whole course? Siguro yung skills na gusto kong ma-achieve for this whole course is yung ability na makapag-sulat impromptu. Like yung makapagsulat ng isang magandang work or quality work while yung biglaan. Kasi naranasan ko to sa DevCom 10 and sobrang na-warshock ako kasi kailangan magsulat ng essay within 15 minutes which is like parang kulang na time for me. So gusto kong
gusto kong i-hone yung experience ko para kapag kaya kong magsulat ng impromptu or biglaan and makapag-produce pa rin ako ng isang quality work. So kanina, tinanong na ni Yuan yung first question, tapos parang iniba niya konti. Pero yung sa second question, di ko naibahin kasi interview nga to, dapat tungkol sa'yo. So, ang tatanungin ko is, ano yung parang field of interest mo sa ngayon? Or yung field of interest mo before pag-ako? Before and sa ngayon, parehas lang, which is writing talaga. Writing, pagsulat, yun talaga yung field of interest ko. Ang pinakaano ko sa writing kasi is mahilig ako magsulat ng mga fictional, like novels, something like that, and poem. Interested din ako sa field of law kasi bala ko ring mag-law school. Bala kong ituloy ang pagiging DevCom student sa law school. So, nung time na nag-gather kami ng data sa DevCom 11 for our exercise 1, like, meron akong mga nakuhang literature na law. Tapos, yun, sobrang na-intriga ako sa mga, like sa mga batas, yung mga Republic Acts. So, yun yung isa sa mga field of interest ko. Ayan, yeah, thank you for that amazing question. Grabe. Napakahaba at napaka-expected from our direct. So, ayan, ang third question, hindi ko na rin iibahin. Ano yung aspirations mo sa buhay? Ako, aspirations ko sa buhay is like yung most basic. Gusto ko talaga maging CEO. Although sobrang layo ng course ko. Pero yeah, gusto ko magtayo ng business and maging CEO. Kasi parang ayokong gawing puhunan yung katawan ko. Like yung parang sobrang mag-work. And sa DevCom kasi maraming fieldwork. So parang ayoko rin nun. Gusto ko magkaroon ng option na pwedeng nasa bahay lang ako pero kumikita pa rin. Ganon. Feel ko magtatayo ka ng law firm after your law school. Gusto ko nun. Basta gusto ko maging CEO. Gusto Gusto mo maging boss? Gusto ko maging boss. Pero not just boss na talagang bossy. Parang leader. Yun yung, Sa buong. yeah. So, last question. So, kanina, medyo general yung advice for sa lahat. Ngayon, tatanungin kita, ano ma-advise mo sa incoming isko at iska natin na nagpaplano sa DevCom? Ano ma-advise mo sa kanila? Siguro kasi since DevCom tayo and sobrang parang critical din nung nung mga gagawin nating trabaho kasi maghati tayo ng balita basically. So parang as a DevCom student, kung ano yung mga tinuturo sa atin ng prof natin, yung mga critics nila or kung makareceive man tayo ng 3, 4, 5 sa mga works natin, parang don't take it negatively. Parang always look for ways to grow and to improve ourselves. Imbes na magmukmok tayo kasi nakakuha tayo ng 3 or parang sobrang criticize ng prof natin yung gawa natin. Parang let's take that as a challenge to improve ourselves and para makakreate tayo ng quality work. Kasi in the future naman, tayo din yung magbe-benefit doon. Marks ba? Direct. Ayan. So, dyan nagtatapos ang balitang 50-50 episode 0, introducing the crew of our production. Ang handang magatid ng balita, umulan o umaraw, gabi man o tirik na tirik, at tanghaling tapat. Ito ang balitang 50-50. See you on our first episode.